Itago niya na lamang po ako sa pangalang Danilo, kasalukuyang nakabase sa probinsya ng Iloilo. Taong nang pumanaw ang aking ama dahil sa isang malubhang karamdaman, ang aking ama po ay ang natatanging mananambal sa aming baryo. Si tatay ay nagmamay-ari ng espesyal na mga anting-anting na siyang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang manggamot ng mga kulam o maging normal na karamdaman. Musmus pa lamang ako, ibinahagi na niya sa akin ang kanyang pambihirang karunungan sa anting-anting, mga agimat, mutya o iba pang uri ng mga anting-anting. Kaya't nung namatay si tatay, ako ang sumalo ng kanyang iniwang karunungan. Makalipas ang ilang taon, umibig po ako sa isang dalagang nagngangalang Elena. Nakilala ko po siya nang tumungo ito sa akin upang ipagamot ang kanyang kanang paa na natuklaw ng ahas. Nabighani ako sa natatangi nitong ganda. Ang sabi niya inanggaling siya sa kabilang baryo. Kaya't noong sumunod na araw, pumunta ako roon at ipinagtanong-tanong ang bahay niya. Nang matagpuan ko ito, ang kanyang mga magulang ang sumalubong sa akin sa harap ng kanilang tarangkahan. Nagpaalam akong liligawan ko ang kanilang anak na napag-alaman ko na kinalaunan na unika, hisya pala nila. Batid kong nakakatawa sapagkat ganoon na lamang ang aking pagpupursiging makuha ang puso ng dalaga gayong isang araw ko pa lamang siyang nakilala noon. Nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ng kanyang mga magulang samantalang siya inaroon sa kanyang silid. Nagbitiw ako ng mga mabulaklak na salita upang mas makumbinsi ko ang mag-asawa na bigyan ako ng permisong pumasok sa buhay ng kanilang anak. Inilahad ko ang tungkol sa kakayahan kong manggamot dahil natanong nila sa akin kung paano ko nakilala ang kanilang anak. Matapos ang napakahaba naming pag-uusap, kinalaunan ay pinayagan din nila ako. Magmula noon ay araw-araw na akong tumutungo sa bahay nila Elena upang dalhan ito ng iba't ibang uri ng regalo katulad ng bulaklak at mga chocolate. Hindi rin nagtagal nang ipahayag nito ang kanya ring nararamdaman para sa akin. Animoy hinahampas na tambol ang puso ko ng opisyal niya nang inanunsyo na magnobyo na kaming dalawa. Napagpasyahan po naming manirahan sa ilalim ng iisang bubong kaya't nagpatayo kami ng bahay roon sa baryong pinagmulan ni Elena. Pagmamay-ari ng kanyang mga magulang ang loteng kinatatayuan ng aming bahay. Ang aming munting tahanan po ay pinaliligiran ng mga puno kaya't napakasarap ng simoy ng hangin. Subalit ipangamba ko ang haka-haka sa baryo na sa malaking puno ng gemelina na nakatayo sa gilid ng kalsadang ilang metro lang ang layo mula sa aming bahay ay may naninirahan na itim na elemento. Ang sabi nila, nanghihigop daw ito ng kaluluwa ng mga taong napapadaan doon sa gabi upang maging susi sa pagbabalat kayo bilang tao. Sinuri ko po ang nasabing puno upang mag-imbestiga sa pamamagitan ng pangil ng kidlat na minana ni tatay sa pinaknuno ng aming pamilya. Nadiskubre kong isang engkanto ang nananahan sa misteryosong puno ng gemelina. Samantala, makalipas lang ang ilang buwan mula ng aming pag-iisang dibdib ni Elena, biniyayaan kami ng may kapal ng isang napakagandang regalo. Ipinagdarangal ng aking pagkagalak ng malamang sa wakas ay magiging tatay na ako. Kung nabubuhay lamang ang aking ama, tiyak na masisiyahan nito sapagkat pangarap nito noon ang masilayan ang kauna-unahang apo. Gayunpaman, batid kong kung nasaan man siya ay ipinagdiriwang niya rin ang bahaging ito ng buhay ko. Nagsikap akong maibigay ang pangangailangan ng aking asawa upang maging ligtas ang kanyang pagbubuntis. Subalit tila ba hindi umayon sa akin ang tadhana. Noong nakatakdang araw ng kapanganakan, ang aming panganay na bigo ang aking asawang ilabas ng buhay ang bata sa kanyang sinapupunan at ang masakit, aming anak na ni isang beses ay hindi ko narinig ang pag-iyak. Para bang pasan-pasan ko ang mundo ng mga sandaling iyon. Nawalan ako ng dalawang dahilan kung bakit ako gumigising sa umaga. Napakarami na ng buhay na aking iniligtas. Ngunit wala man lang akong nagawa upang isalba ang aking mag-ina. Nakiramay sa akin ang mga kaibigan ko sa baryo at ilang mga taong minsan kong napagaling na nagmula pa sa iba't ibang bayan. Ipinahayag nila ang kanilang pakikipagsimpatya. Lakasan ko lamang daw ang aking loob at huwag sisihin ang sarili sa pagkawala ng aking mag-ina. Ang lahat daw ay plano ng Diyos. At sabi pa nila, umaasa raw silang hindi ko tatalikuran ang panggagamot sapagkat malaking kawalan daw ako para sa kanila kung sakali. Dahil po rito, muli akong nabuhayan ng loob. Sa bawat paggising ko sa umaga, ipinagdarasal ko na lang ang kalagayan ng pinakamamahal kong asawa't anak. Wala man ang kanilang pisikal na presensya, batid kong palagi silang nakapatay sa akin.
Muntikan ko na sanang itapon ang mga anting-anting na ginagamit ko sa paggagamot, ngunit nang marinig ko po ang mga taong umaasa sa aking kakayahan, napagpasyahan ko pong ipagpatuloy ang pagsiserbisyo. Isang hating gabi, nabulabog ang mahimbing kong pagtulog ng isang pamilyar na boses na makailang beses na tumatawag sa aking pangalan at mga katok mula sa pintuan ng aking bahay kung saan ay mag-isa na lamang akong naninirahan magmula nang pumanaw ang aking asawa kasabay ng aming anak. Agad akong napabalikwas sa aking higaan at hindi na nag-abala pang magsuot ng tsinelas. Bilang proteksyon sa aking mga paa laban sa malamig na papag, nagmamadali kong binuksan ang pinto at tumambad po sa aking mga mata ang binatang Marco. Namumutla po ang mukha nitong animoy na ubusan ng dugo. Matamlay rin ang katawan niyang nakatayo sa harap ng pintuan na para bang manipis na sanga ng kahoy na pajuwang-gewang. Ang bawat pagtirik din ng mga mata nito'y nagpapahayag na anumang sandali mawawalan na siya ng malay. Kaya't inalalayan ko po siya papasok ng bahay at ipinaupo sa mahabang upuang maisandalan na gawa sa kahoy. Malakas ang pakiramdam kong isang itim na kapangyarihan ang nasa likod ng kanyang sinapit. Kinuha ko po ang espesyal na batong nakakagamot ng mga karamdaman na nakasilid sa isang kahong di susi at dinasalan ito ng isang orasyon habang nakalubog ito sa basong mailamang tubig. Pagkatapos ay pinainom ko kay Marco ang tubig na laman ng baso. Ilang minuto pa ay umepekto na ang orasyon. Unti-unting nawala ang pamumutla sa mukha ni Marco at nakakagalaw na ito ng maayos. Tinanong ko siya kung kaya niya nang magsalita at ipaliwanag ang dahilan ng kanyang sinapit at tumango-tango ito. Bumisita raw po siya sa bahay ng kanyang kaibigang lalaki upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Napagyayaman na. Uminom kaunti lamang naman daw ang ininom niya, kaya kampante siyang umuwing mag-isa kahit medyo paika-ika na siya maglakad. Sa kasamaang palad, inabutan siya ng antok sa kalagitnaan ng pagtahak ng daan patungo sa kanilang bahay, kaya't napaupo siya sa kalsada doon mismo sa ilalim ng punong gemelina na laman ng mga nakagigimbal na haka-haka sa baryo. Nakatulog daw siya ng kaunting oras, subalit habang ninanamnam niya ang mahimbing na tulog, napansin niyang parang may humihigop sa kanyang katawan. Inakala raw niyang isa lamang itong bangungot kaya't pinilit niyang magising. Nang magising siya ay pakiramdam niya ay parang 1% lakas na lamang ang natitira sa kanya. Nasilayan din ng kanyang dalawang mata ang itim na usok na bumabalot sa puno ng gemelina, kaya't nagpursige siyang maigalaw ang kanyang mga paa at tumayo at dali-daling tinahak ang ilang metro patungo sa aking bahay. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, halos gumapang na siya sa kalsada, ngunit sa kabutihang palad na gawa niya pa ring makalakad. Dahil sa pagsasalaysay na iyon ni Marco, mas lalo pang binalot na misteryo ang nasabing puno ng gemelina. May ilan na iminungkahing ipaputol na ang punong ito, subalit sumalungat ako sa ideyang ito dahil kahit paulit-ulit ang puno, maghahanap din lamang ang masamang elemento ng panibagong matitirahan at mas mabuti ng batid naming doon sa puno ng gemelina ito na nanahan at namumuna ng biktima sa gabi upang ito'y aming maiwasan. Sumang-ayon naman po sa akin ang mga tao. Makalipas ang ilang linggo, hindi na po muling nasundan ang insidenteng na engkwentro ni Marco. Naging ingat na rin kasi ang mga tao at wala nang sumubok pang tumambay sa may punong gemelina tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, isang babae ang tumungo sa akin. Hindi may pagkakaila ang taglay nitong ganda kahit sa unang titig pa lamang. Mahaba ang makikinis na pares ng mga bias nito na animoy isang modelo ng isang sikat na produkto. Muntikan na akong mabighani nung unang sandaling masilayan ko siya sa harap ng aking bahay, subalit naalala ko ang aking pangako sa iyumao kong asawa na si Elena na siya lamang ang aking ibigin sa tanang buhay ko. Nang usisain ko ang babae tungkol sa sadya niya sa pagpunta sa aking bahay, tumugon lamang ito ng isa pang tanong kung ako raw ba si Danilo ang kilalang magaling na manggagamot sa baryo. Sinang-ayunan ko naman ito at saka siya nagpakilala bilang Beatriz at sinabing ipapagamot niya raw sana ang kanyang malubhang karamdaman. Ang sabi raw po kasi ng doktor matapos ang isang masusing analisis patungkol sa kanyang kalagayan, kakailanganin niya ng gumastos ng malaki upang maipagamot ang abnormal na paglaki ng kanyang puso. Wala siyang hawak na malaking halaga ng pera sapagkat umaasa lamang siya sa kitang tinatanggap niya sa pagmumodelo na kung saan ay kailangan niya munang maipasa ang kabilaang audition. Mabuti na lamang daw ay nabanggit ng matanda niyang kapitbahay ang tungkol sa akin, kaya't hindi raw siya nagdalawang isip na magbaka sakali.
Hindi naman ako nag-atubiling papasukin siya sa loob ng aking bahay at sinimulan ko na nga ang aking ritual sa pamamagitan ng aking espesyal na anting-anting at makapangyarihang orasyon. Pinaalalahanan ko siyang tatagal ng ilang araw bago tuluyang maglaho ang kanyang karamdaman sapagkat hindi ito isang magaan na karamdaman lamang at dagdag ko pa. Ayos na sa akin kahit magkano halaga ng sentimo sapagkat karangalan ko ang makapagsisinungaling siya sa araw na makumpirma niyang nawala na ang kanyang karamdaman. Noong sumunod na 3 araw, muli ko siyang natagpuan sa labas ng bahay namin. Nakangiti ito't bakas ang pagkagalak sa mukha. Masaya nitong ibinalita na kinumpirma na ng doktor na wala na ang karamdaman niya sa puso. Binigyan ako nito ng isang mahigpit na yakap at magmula noon, palagi na siyang bumibisita sa bahay ko at nagdadala ng kung ano-anong regalo katulad ng mga prutas at kakanin. Hindi ako sanay sa ganoong sitwasyon dahil para bang ito ang nanliligaw sa akin imbis na ako ang manligaw sa kanya. Hindi rin nagtagal, ipinahayag nito ang natatangi niyang pag-ibig para sa akin at humingi ng permisong pumasok sa buhay ko bilang aking nobya. Pumasok muli sa isip ko ang yumao kong asawa na si Elena at kinausap ko ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang wika ko ay sana'y maunawaan niya kung iibig man akong muli sapagkat napakalungkot ding mabuhay mag-isa. Ganun pa man, palagi niyo sanang tatandaan na siya pa rin ang babaeng may hawak ng pinakamalaking parte ng aking pagmamahal. Lugod kong isinuko ang aking puso kay Beatrice at pareho naming napagpasyahang dito na siya tumuloy sa aking bahay upang magkasama na kami araw-araw. Ilang linggo lamang ang lumipas, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Inihayag kasi nito ang kanyang sama ng loob ukol sa larawan ng yumao kong asawa na si Elena na nakasabit sa pader. Malumanay niyang sinabing nasasaktan siya sa ideyang hindi ko pa rin malimot ang pag-ibig ko sa dating asawa. Matapat naman po akong tumugon na hindi ko basta-basta malilimutan lang si Elena at habang buhay itong magiging parte ng buhay ko. Gayunpaman, huwag siyang mag-alala dahil siya naman ang minamahal ko sa kasalukuyan. Sa kabila ng aking matamis na salita bilang pampalubag loob, hindi nagpatinag si Beatrice at patuloy sa pagdadabo. Lumabas ito ng pintuan at nagpaalam na magpapalamig daw siya ng ulo. Pinigilan ko naman ito dahil kako delikado sa labas, lalo na't gabi na pero mabilis itong kumaripas ng takbo palabas ng bahay habang humihikbi. Sinundan ko po siya kahit hindi ko na siya mahagilap hanggang sa nang makalayo ako ng ilang metro mula sa aming bahay. Nasilayan ko si Beatrice mula sa hindi kalayuan na nakaupo sa ilalim ng puno ng gemelina. Nakayuko ang ulo nito't nakasandal sa magkadikit niyang mga tuhod na niyaipos ng kanyang mga braso para bang isang inosenteng batang nagtatampo. Binalot ako ng pangamba sapagkat alam ko ang misteryong bumabalot sa puno ng gemelina na siyang lingid sa kaalaman ni Beatrice. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kanyang kinaroroonan at nang makalapit ako rito'y napansin ko ang pamumutla ng kanyang mga balat. Iniangat ko ang kanyang ulo at nabigla ako nang madiskubre ang nangingitim nitong mga labi. Nanlalamig ang katawan nang suriin ko ang kanyang pulso. Doon ko nakumpirmang wala na siyang buhay. Agad ko pong binuhat ang kanyang katawan at dinala sa bahay. Kinuha ko ang anting-anting na nakasilid sa kahon at dinasalan ng orasyon, nagbabaka sakaling magagawa ko pang ibalik sa kamalayan ang kasintahan kong si Beatrice, subalit na pagtanto kong ang kakayahan ko'y magpagaling lamang ng mga karamdaman at hindi ang bumuhay ng patay. Kinasuklaman ko ang aking sarili at pati na rin ang aking karunungan. Sa isip-isip ko'y magmula noong tinanggap ko ang pamanang karunungan ni tatay, nagsunod-sunod na ang kamalasan sa buhay ko. Pakiwari ko'y sa lahat ng buhay na aking naililigtas ang nagsisilbing kabayaran ay ang buhay ng mga taong pinakamahalaga para sa akin at ang karunungan ko ay itinuring kong isang sumpa. Tinalikuran ko po magmula noon ang panggagamot. Hindi ko na rin kailanman binuksan pa ang kandadong aparador kung saan nakasilid ang mga anting-anting. Pinagsasanayang nila magpagamot na matagal ko nang hindi ginagawa hanggang sa napagpasyahan ko pong isuko na lamang ang aking sarili sapagkat wala na rin naman akong dahilan upang mabuhay. Isang gabi, binagtas ko ang daan patungo sa misteryosong puno ng gemelina at magpahigop ng kaluluwa sa itim na elementong nananahan doon upang sa gayon ay mawakasan na ang paghihinagpis na pinagdadaanan ko sa araw-araw. Hindi pa man ako nakakalayo ng ilang metro sa aming bahay, natagpuan ko ang isang babaeng nakaupo sa kalsada sabay ng marahan nitong mga paghalinghing. Punit-punit ang suot nitong bestida at may mga sugat ang kanyang mga tuhod.
Mayroon din sa gilid ng kanyang labi at nang makita ako nito, agad itong sumigaw ng saklolo. Hindi naman ako nag-atubiling magmagandang loob at nilapitan siya upang makatayo. Isabel raw ang kanyang pangalan at ang sabi niya pa ay dumayo raw siya sa sayawan dito sa baryo dahil kasagsagan po ng piyesta noon tapos bigla raw siyang sinubukang pagsamantalahan ng dalawang di kilalang lalaki at mabuti na lamang ay nakatakbo siya. Kaagad papalayo. Nakiusap itong kung maaari makituloy muna sa aking bahay upang magtago at hindi naman po ako nag-alinlangan. Nang makarating kami sa bahay, binigyan ko ng unang lunas ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang sandali naming pagbabahagi ng ilang detalye tungkol sa isa't isa, binalot ng katahimikan ng kawalan at sinubukan niyang basagin ito sa pamamagitan ng pagbibitaw ng papuri sa aking magandang kalooban. Dagdag pa niya na siguro ay maswerte siya kung magiging magnobyo-nobya kaming dalawa. Marahan naman akong pumeke ng ubo at sinabing nako, wag mo subukan pa baka kung ano pang mangyari sa'yo. Nagtanong ito kung bakit ngunit ang sagot ko huwag niya alamin pa subalit nagmatigas ito at sinabing handa siyang harapin ang anumang kabalikat ng pakikipag-isang dibdib sa akin. Napakalamig ng boses nitong animoy ng aakit. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa akin hanggang sa hindi ko na po napigilan ang pagdikit ng aming mga labi. Diyos na lamang po ang nakakaalam ng mga sumunod na pangyayari. Kinabukasan, nagising akong hinahanap ang presensya niya gayong magkatabi naman po kaming natulog. Hindi ko na naituloy pa ang balak kong ialay ang sarili ko roon sa itim na elementong nananahan sa puno ng gemelina. Sa isip-isip ko'y tinalikuran ko naman na ang panggagamot kaya't wala nang dahilan pa upang singilin ako ng kapalaran kaya't kung papayagan kong muling umibig ang aking sarili. Nasisiguro kong hindi na malalagay sa kapahamakan si Isabel ang bagong babaeng nilalaman ng aking damdamin. Naghintay ako sa pangalawang gabi at hindi na bigong muli siyang masilayan. Ang sabi niya ay umuwi raw siya sa kanila ng umaga at hindi na nagawa pang magpaalam. Nagsimula pong magkamabutihan ang loob naming dalawa at opisyal na naging magkasintahan. Iba ang pakiramdam ko sa babaeng iyan. Danilo, wika ni Mang Roberto sa akin nang minsang dumalaw ito sa bahay upang kamustahin ang aking kalagayan. Isa po siyang magaling na albularyo. Ngunit hindi naman sa pagmamayabang, hindi maikukumpara dito ang aking galing sa panggagamot. Si Isabel po noon ay natutulog sa aming silid. Tinanong ko si Mang Roberto kung ano ang ibig niyang sabihin at ang tugon niya inais ko lamang ipahiwatig na bumalik ka na sa larangan ng panggagamot. Kailangan tayo ng maraming tao. Hindi totoo ang sinasabi mong sumpa ang pagkakaroon mo ng karunungang manggamot, Danilo. Napailing-iling ako't nagsabing kung gayon, bakit lahat na lamang ng taong mahal ko, kinukuha ng Diyos na para bang may napakalaki akong utang na kailangan kong bayaran. Tumugon muli si Mang Roberto at anya nagkakamali ka, Danilo. Magbalik loob ka sa iyong anting-anting at alamin ang katotohanan. Yun ang huling linya ni Mang Roberto bago niya sinabing siya ay magpapaalam at mayroon pa siyang aasikasuhin. Tumango-tango na lamang ako't sinabihan siyang mag-iingat sa pagbagtas ng daan. Nanatili naman akong nagtataka sa mga salitang iyon na binitawan ni Mang Roberto, kaya't binalot man ng pangamba akong anong posibleng mangyari. Kinuha ko ang susi na nakasilid sa munting kahon at binuksan ang nakakandadong aparador. Mula roon ay kinuha ko ang mga anting-anting na kay tagal ko na ring hindi nahahawakan. Parin si Isabel. Sinindihan ko ang kandila at dinasala ng pangil ng kidlat ng isang orasyong angkop sa pagtukoy ng masamang elemento. Doon ko naramdaman ang kakaibang aura sa paligid. Umikot ako sa sala upang tukuyin kung saan ito partikular na nanggagaling, ngunit natitiyak kong wala roon ang aking hinahanap hanggang sa tumungo ako sa aming silid. Lumakas ang aking pakiramdam, parehong pakiramdam na bumalot sa akin noong inimbestigahan ko ang elementong nananahan doon sa puno ng gemelina. Patuloy kong idinadasal ang orasyon nang biglang magising si Isabel. Napabalikwas ito sa higaan nang makita ang anting-anting na bitbit ko sa kanang kamay. Sa hindi ko malamang dahilan, mabilis itong lumabas ng bahay at kumaripas ng takbo palayo. Sinundan ko si Isabel upang kumpirmahin ang aking hinala na hindi siya ordinaryong nilalang lamang, ngunit tila ba binalot ito ng takot nang makita ang anting-anting. Sinubukan kong hagilapin si Isabel sa gitna ng makulimlim na daan, subalit hindi ko na siya muling nakita pa. Naghintay ako ng maraming araw umaasang babalik siya, subalit nabigo lamang ako. Isinalaysay ko po ang pangyayaring iyon kay Mang Roberto at ang tugon niya, hindi nga ako nagkamali.
Alam ko po ang ibig niyang sabihin sa mga katagang iyon. Hindi nga po ordinaryong nilalang lamang si Isabel. Siya ang itim na elementong nananahan sa puno ng Gemelina at nagbabalat kayo lamang bilang tao. Ang hinala pa ni Mang Roberto, matagal na akong kursunada ng itim na elemento kaya't gamit ang itim na kapangyarihan inilalagay nito sa kamalasan ng mga babaeng umiibig sa akin hanggang sa magkaroon ng pagkakataong magbalat kayo bilang tao sa pamamagitan ng mga kaluluwa. Hinihigop nito. Doon ko po nadiskubre na hindi ang karunungan kong manggamot ang nagbigay sa akin ng sumpa, kundi ang itim na elementong nananahan sa puno ng Gemelina. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Danilo ang inyong kaistorya.